Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Maraming tao ang nais matagpuan ng sarili sa iba't ibang lugar tumutungo, baka doon makita pagkatao ay masilip. Ang iba naman ay pumapasok sa iba't ibang relasyon, baka sakaling doon pagkakakilanlan ay maampon. Iba't ibang samahan na ang sinasapian, kahulugan ng buhay ay hindi pa rin makamtan. Maraming nilalang na ang napapagal, bakit tila ba kaganapan ng sarili sa pagdating ay kay tagal? Ang salmong tugunan ay may mga katanungan, baka naman maling lugar ang ating pinupuntahan, o kaya naman maling mga tao ang nasusumpungan, o maling grupo ang ating nasasamahan. Kaya naman magpahanggang ngayon, pagkatao ay tila ba nananatiling anino. Naroon sa dilim, liwanag ay hindi pa natatamo. Ngunit kung sino man ang dumaranas ng ganito, ang inaawit na salmo sa atin ay may itinuturo. Sinasabi ng mga awit, katauhan ay nasasabik, ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas, mapalad na masasabi kaming sa tahanan mo'y tumatahan, at palagiang umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ito ay isang taong kaganapan ay natagpuan, hindi kung saan paman, kung hindi sa makalangit na tahanan. At kung ating tatanungin, anong tahanan ang pinag-uusapan, ito ay sumunod at pumasok sa makadiyos na kalooban. Ito rin ang naging buhay ni Jesus sa daigdig. Kaya kanyang sinabi, may mga pugad ang mga ibon sa himpapawid. Mga asong gubat naman ay mayroong yungib. Ngunit ang anak ng tao ay wala lamang kahit isang lugar kung saan kanyang ulo ay ihihilig. Ngunit isang araw, noong si Kristo sa kalooban ng Ama ay sumunod, ulo niyang nakokoronahan ng tinik, ayon sa krus ay yumukod. Nawala ng hininga habang siya ay namamahinga. Sa krus, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga nilikha niya. Kaya kung tayong lahat ay papipiliin kung saan natin nais tuntunin kahulugan ng ating buhay, kung saan natin nais hanapin, halina at tayo ay manalangin. Sama-sama nating hilingin na nawa lahat tayo ay makapasok sa makalangit na loobin. Ito lamang ang tanging paraan upang kahulugan ng katauhan ay makamtan, makasama, makilala at makaisa si Hesukristo, larawan ng lumikha sa atin. Dala ay pag-ibig na hindi kayang sukatin. Tayo ay may pagkakakilanlan sapagkat tayo ay nalikha sa wangis at larawan ng iisang Diyos na may 3 persona, ganap sapagkat nabubuhay sa banal na pagmamahalan sila. Ang ating panawagan ay makiisa sa buhay ng Diyos. Ito lamang ang paraan upang tayo ay matubos. Muling makilala layunin ng ating pagkalikha. Pagmamahal ng Panginoon, atin nawang masapantaha upang pag-iral ay matagpuan at tayong lahat ay mapuno ng kahulugan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.